Kahit gusto mong may baguhin sa career, may panghihinayang sa role na meron ka. Ang sample nito, kung magkaroon ng opportunity na mag-level up, merong part sa'yo na parang ayaw mo. Parang hindi pa time. Hindi pa ako ready. So, magkakaroon si universe ng offer sa'yo. Pwede siyang level up, pwede siya na step up, pero may takot na ready na ba ako? Ready na ba ako sa role na to? Sa pag-aralan mabuti, mas mo nagkaka-issue ka ng marami tungkol sa pera. Dito ka medyo nahirapan sa time na to. So nakakaisip na paramihin ko yung ipon ko or paano ko kaya mapaparami ipon ko? Paano ko kaya mapaparami pera ko? Panakita kong Four of Pentacles, sign to na takot ka mawalan. Hindi ko ilalabas tong pera. Alam mo yun? Hoarding yan. Sabi nila yung hoarding daw is a sign na takot ka na mawalan. Meaning, pag ang isang tao medyo mahilig mag-hoarding, may takot sa letting go. Pag may mga bagay ka sira or di mo na nagagamit, pag inilis mo siya, may posibilidad pwede siya mapaltan. Kailangan mo na pag-isipan, sa life ko ba, may nangyayari bang hoarding? Nagtatago ba ako ng mga bagay na hindi naman dapat itago pa? Ang hirap mag-let go na magamit din. Kasi minsan may emotion tayo sa mga bagay. Diba lalo ng mga souvenirs yan, mga binigay sa atin, regalo. Parang hirap i-let go. Possible lang, may part sa'yo na feel mo na parang kailangan ko nang i-let go to mga gamit na to. So, possible maraming Taurus magkakaroon ng declutter na tinatawag or yung mga ginagawa ng maraming tao na ibenta mo yung sarili mong gamit. Ginagawa yung mga artista. So, may possibility lang. May mga gamit ka na ipamimigay, i-dispose, or ikaw na mismo makatanggap nun, makareceive ka ng gamit galing sa isang tao. Dahil ayaw na niyang i-hoarding yung mga bagay na yun. Like, ayaw na niyang itabi yung mga bagay na hindi naman niya nagagamit. So, dalawa lang talaga yan. Ikaw makatanggap ng bagay na galing sa ibang tao, or ikaw magbigay ng mga bagay na hindi mo na ginagamit, or ibenta mo yung mga gamit na hindi mo na nagagamit. Yung kung nahirapan ka sa pera, maraming tao, pumapasok talaga sa isip ang pagbebenta. Kung hindi man magbebenta ng produkto, magbebenta ng gamit. Hindi ko nakakaalam. Ito ko ba sa time ng life mo, naisip mo na, ibenta ko kaya ibang gamit ko? Tingin ko wala naman masama. Mukha lang napapakita na may takot ka mag-let go, pero makakatulong sa'yo. I-let go yung mga bagay, mga nangyayari sa life mo na hindi naman nakakatulong sa'yo. Ang payo sa'yo, kung may trabaho ka, yes, keep mo yung trabaho mo. Kung nakapil ka security sa work mo. Kung may ipon ka, pangalagaan mong ipon mo, try mong pag-isipan saan siya magandang invest. Magagamitin mo ng maayos ang pera mo. Ngayon kung wala ka pang ipon, then yun ang talagang number 1 na possible iisipin mo sa mga time na to. Four Pentacles, sign din siya ng macro-managing. Macro-managing, more siya mataas na need for control. And kalimitan nangyari ito kapag pinaprotekta mo yung status mo. Like, ayaw mo maapektuhan yung status mo. Kaya nangyari yung micromanaging. Like, kung concern ka sa status mo, concern ka sa pangalan mo, ayaw mo talaga na magkamali. Gusto maayos lahat. May takot siya sa ilalim. Tingin ko yung micromanaging, meron siya talagang takot sa ilalim. Kasi hindi mo kailangan mag-micromanage eh. Ano mo yun? May takot siya ng mawawalan. Pag nagkakaroon ka insecurity, medyo lumalabas talaga yan, micromanaging. Pag nakakapil ka ng threat, lumalabas yan. Feel mo ba na sasakal ka sa sitwasyon? Like sa work, feel mo ba na susuffocate ka na? Nasasakal ka sa mga nangyayari? Like, feeling mo ba mahigpit ang boss mo? Kasi feel mo mahigpit ang boss mo
Or feel mo ba minamicromanage ka? Ngayon ko ikaw ang boss, kailan mo question yan? Minamicromanage ko ba yung mga tao sa team ko? Takot ba talaga ako mag-trust ma? May trust issue ba ako? Yes. Meaning, kung gusto mag-grow, kailangan matuto ka mag-delegate. Yes. Mag-trust sa kaya nila yung trabaho. Ngayon, next card dito, Page of Cups. May isa kang batang inaalala, lahat ng hirap mo, lahat ng sacrifices mo, iniaalay mo sa batang to. So, kung may anak ka, ito siya. Kung nag-aalala ka na, hindi na ako love ng anak ko, puro na ako work. No, love ka pa rin ng anak mo kahit hindi na kayo masyado nakikita. Kung nasa malayo ang anak mo, then, like ka pa rin niya naisip. Pag nato ang Page of Cups, sign siya ng innocence. Sign nito na, get in touch do sa inner child mo. Ano man gusto niya? Di ba natin sinasabi na, huwag ka na mag-work? Di naman. Gawin mo din mga bagay na sa tingin mo mag-enjoy ka. I-reward mo din yung sarili mo. Kung mahirap yung ginawa mo, bigyan mo ng konti reward ng sarili mo. Celebrate mo yung bawat milestone. Ganyan din sa relationship. Yes, kaya nagsiselebrate naman sa anniversary. Para lang ma-feel mo yung achievement na okay, nakarating na tayo isang buwan. Diba? Next month ulit. Napaglipas ng isang taon, ayoko na. Hanggang dito. Napahiti na kita. Ulit lang ako. Pero kailangan natin honesty. Diba? Hindi naman natin pinapatagal na relasyon dahil gusto lang natin na tumagal. Dapat talagang truly nag-enjoy ka sa relasyon. Kasi sinasayang mo na oras mo. Sayang. Diba? Sayang oras Diba? May kanta nga niya si Manilyn. Tagal na, no? Kanta siya dyan sayang na sayang lang. Sayang na sayang lang. Sayang na sayang lang ang pag-ibig ko. Sayang na sayang. May pinanginayangan ka. Hindi mo na sayang ng person na ng pag-ibig mo. Pero hayaan mo na siya. I-let go. Babalik tayo sa Four Pentacles. I-let go mo yung mga bagay, mga sitwasyon na hindi na nakakabuti para sa'yo. Nangyari kasi yung ibang mga relationship, pinapatagal. And then, ayaw na nila sa mga year 4, ayaw na talaga nila. Kasi 4 na taon na, sayang naman. Diba? Sayang naman 4 na taon. Diba? Sabi nga ni Manilyn, sayang na sayang na. Nanginayang doon sa 4 na taon. Pwede niya sa investment Pag nalulugi ka na, i-cut mo na. Bagay na hindi na nababalik is time. Kung nanginayang ka sa pera, mas manginayang ka sa oras. Kasi hindi mababalik ang oras. Pero yung pera, pwede mo siyang kitain. Yung Cypress sa reading so you have to use your intuition. Mahirap na itanggi mo sa sarili mo. Pag tinanggi mo sa sarili mo na ganito, para din siya Cypress, para din siya justice. Sana natin honesty. Ngayon kung masaya ka sa relationship, yes, i-celebrate yung mga milestone. Last card dito is 5 of Swords. Saan yung challenge siya? Yan yung conflict. Maganda pa siyang weak. Meron lang part na kailangan mo i-let go. Yung iba mga bagay, sitwasyon na hindi na nakakatulong sa'yo. Pero wala na ako as sa reading Taurus. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. And if gusto mo ng personal ka reading, send mo lang ako ng email sa lalisataro@gmail.com or pwede mo din ako i-message sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. I'll see you again on our future reading. Namaste!